Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our third and final reading. Ano po kaya ang makikita natin sa third and final reading, no? Na-miss ko na po gamitin yung ating Black Oracle na talagang ito lang, no? Kaya gusto ko po sanang gamitin siya ngayon to see the current situation, current feelings, ano ba ang nangyayari sa person nyo po sa ngayon, ano? Yan, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day. Kamusta po? Napanood nyo na po ba ang ating first and second reading? I hope na napakanood nyo na po at nakapag-resonate na po kayo. And if you do, pwede na po kayong manood dito sa ating third and final reading, no? Yan. Gusto ko po talagang balasadong, no? Okay, pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, hindi. Gusto ko tatlong version. Okay, that's version 1. Version 1. Ito naman ang ating 2. Situation 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. This is person number 2. And pili pa po tayo ng isa pa, no? For person number 3. 1. Mamamatay lagi itong kandila natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? So, simulan po muna. This is person number 3. Tabi muna po natin. Person number 2. Tabi po muna natin. And person number 1. Simulan po natin sa person number 1. Ang person nyo po ay nakakaramdam at nagtatanong at nag-iisip kung kayong dalawa daw ba talaga ay over na, no? For the past few days, ang naiisip po ng tao nyo hanggang sa oras na ito ay kung ikaw daw po ba ay over na sa kanya? Wala na daw ba talaga kayong pag-asa? Nag-move on ka na rin daw ba? Bakit daw pinatigas mo ng sobra yung puso mo? Or tumigas na ba talaga yung puso mo dahil sa galit sa kanya? No? Ang dami niya pong tanong dahil hindi po ito makalet go sa'yo. Kahit po anong sabihin nito, hindi po siya makalet go sa'yo. At sa totoo lang po, ay hirap na hirap po itong at hindi niya po alam kung paano po ikaw i-let go, talagang i-let go, no? Kasi sa totoo lang ngayon, nahihirapan po ang person na ito, and as a matter of fact, umiiyak po ito, no? Nagtatanong po ang person nyo kung ikaw daw ba ay sinukuan mo na daw ba siya? Naghalit ka na daw ba talaga sa kanya? Alam niya po na may mga pagkakamali siya sa iyong nagawa. Pero po, mahal ka daw po niya at talagang nagsisisi po siya sa mga nagawa niya sa iyo. No, ang iniisip po ng taong ito ay galit ka po sa kanya at
hindi niya po akalain, hindi niya po akalain talaga na darating po kayo sa point na maguguluhan po lahat talaga, no? Sabi niya po talaga sa pagmamahal niya sa iyo, kung may darating man daw sa iyo na deserve mo, you deserve better, dahil daw siya ay patapon, dahil daw siya wala ka daw aasahan sa kanya, talagang malulungkot lang daw ang buhay mo sa kanya. Okay lang po sa taong ito na magkaroon ka ng taong kung sa nararamdaman mo ay mas better at deserve mo, you go ahead, no? Parang siya na lang po yung magsasuffer ng consequences, no? Malungkot itong barahang to, itong taong to, no? Parang talagang hindi niya po makaya, no, na talagang i-let go ka, pero dahil ganyan po yung pakiramdam niya na deserve mong sumaya, no, lagi niya pong naiisip yung painful memories, no, yun ang pagkawala mo. Ayaw man po niyang isipin, pero naiisip niya po, every time po naisip ka niya, naiiyak po ito talaga, no, hindi po yan drama, talagang naiiyak siya. The passion na nararamdaman niya sa iyo is overwhelming. Hindi nga po niya alam paano na i-handle. Sa totoo lang po, talagang nahihirapan siya. Alam niya po na don't put up with my bullshit. Alam niya po marami siyang nagawang mali. Pero ayaw na po niya na ikaw pa po yung mahirapan sa mga nagawa niyang kasalanan na ganito, no? Hindi niya po alam, no? Bakit daw po hanggang ngayon, why do I feel this way? Hanggang ngayon po ay nakakaramdam siya ng hindi niya po gustong pakiramdam, no? Hirap na hirap po ang person na ito. At sabi niya po, if I could go back in time, I would handle us differently, no? I-handle niya po kayo ng mas maayos, iiwasan niya po siguro yung makakapagpa-trigger ng away sa inyo or ng hiwalayan po. Talagang mahal ka po nitong taong to. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Talagang namimiss ka po niya sa mga oras na to. At talagang malungkot at talagang ang dilim po ng mundo ng person number 1 kung wala ka po sa kanya o wala po ikaw. Wala ka ngayon sa buhay niya, nahihirapan po siya at hindi niya po ito sukat akalain na mararamdaman niya yung ganito pong kasakit talaga. Okay, that is for your person number 1. This is a pick a card reading, no? Balik punta po tayo sa person number 2. Ano po kaya ang makikita natin sa person number 2? Nagtatanong din po ang person na to o nagtataka, nag-iisip na iiwanan mo rin daw ba siya tulad ng iba, no? Matitiis mo raw ba siya? Iiwanan mo rin daw po ba siya tulad ng ibang mga nang iwan sa kanya, no? This person is still hoping for a reconciliation, ano? Iniisip po ng taong to na baka pwede pang ma-save yung samahan o baka pwede pang ma-save yung relationship yung dalawa, no? Parang somehow this person ay umaasa na kayo pa rin po sa huli at hindi mo po siya iiwanan, no? Umaasa po ang person na to na somehow ay hindi mo po siya gagawa ng parang yung mga iba raw sa kanya ay sinukuan siya at iniwanan lang siya, no? Well, hindi mo rin naman po masisisi kung iniwanan siya ng ibang tao kasi medyo mahina din po ang loob nito. At talagang kung nakagawa man ito ng kasalanan sa iyo, maybe because of some struggles na hindi niya po kinakaya sa isa. Maybe meron siyang lungkot, sadness, emptiness, and emotional trauma, no? May trauma po ito, no? Hindi siya sumaya sa happy environment, a happy family. Hindi po siya sumaya doon. Kaya somehow, ang person na ito ay talagang may lungkot na nararamdaman, no? Hindi niya po talaga alam papaano niya po i-handle, pero ang iniisip niya ngayon ay iiwanan mo rin daw ba siya katulad ng mga ibang tao na iniwanan siya, no? Na hindi siya pinaglaban. Iniisip niya po kung siya daw ay ipaglalaban mo o iiwanan mo din. So ang tanong niya po sa kanyang sarili, will you stay and fight for this relationship, or will just let this relationship go, and will this
and will you let him or her to let go, no? Yan po ang tanong niya sa isipan niya, na iiwanan mo rin ba daw siya at i-give up just like that, tulad ng mga ibang tao na hindi niya po maintindihan kasi, no, bakit siya may narcissist, or hindi naman narcissist, para siyang merong tukso, marupok, no, na hindi niya po mapaglabanan, no? How could you ever forgive the mess I've made? Nag-iisip po ang person na ito, no, kung paano po siya, how could you ever forgive the mess I've made? Mapapatawad mo pa daw po ba yung mga nagawa niya na hindi niya din daw po sinasadya? Although, nagpadala po talaga siya sa maling impluensya, nagpadala po siya sa mga maling desisyon, hindi pinag-isipang desisyon. Why? Because this person has a lot to deal with unresolved issues and emotional baggage, no? Ayun po yung sinasabi ko, na nabasa ko talaga sa energy niya. Meron siyang childhood trauma, no? Meron siyang childhood trauma na growing up hindi siya buo, no? Hindi siya buo, kaya ganito po ang pakiramdam niya, because hindi po siya buong buo, hindi niya po ma-express yung kanyang sarili, yung kanyang emotions, hindi niya po ma-figure out ano yung mga emotions niya, kaya ganito po katindi yung kanyang pakiramdam. I wish I could be a different person. Sana daw po ibang tao na lang siya, para hindi ka po niya nasasaktan ng ganyan, hindi po siya gulo sa sarili niya, no? At naiintindihan niya rin po, no, kung don't wait for me please, naiintindihan niya rin po kung hindi mo na siya maaantay, kung merong dumating na bago at feeling mo ay magiging masaya ka, okay lang, hindi mo naman daw obligasyong hintayin siya sa paggaling niya or sa kung kailan siya magiging okay. He or she is also asking you is, why is it that you love me? No, bakit mo siya minahal kahit na napakagulo po ng kanyang isipan, napakagulo ng kanyang buhay? Bakit daw po nakuha mo pa rin daw po siyang mahalin, no? Ayaw niya pong mag-isa. Sa totoo lang, ang taong pong ito ay may takot, may fear po itong taong ito. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, takot po ang taong ito, sa totoo lang, mag-isa, no? Kaya siya nakakagawa ng mga bagay na hindi niya po gusto, is because of fear to be alone, ano? Sabi niya po, don't treat me the way you do, I don't deserve it. Alam niya po na sobra ang kabutihan mo sa kanya, pero hindi niya deserve. Bakit? Ang sabi niya, he or she is in a mess situation. Mess po siya ngayon, basura daw siya ngayon, at talagang anliit-liit po ng tingin ito sa sarili niya, at wala pong confidence level, no? I am afraid to lose you. Takot po ang taong ito mawala ka ng tuluyan sa kanya. Pero nagtatapang-tapangan lang po siya sa panlabas na anyo, para daw po hindi ka ma-pressure, just in case po na hindi mo po gustuhin na magstay sa buhay niya. Hindi po siya sobrang mapahiya. Yun, that's it for your second reading of the day, no? Medyo mabibigat, no? Talagang madibdiban, emote talaga ang ating mga persons ngayon, no? And for your third and final person for today, ano po kaya ang ating makikita? Ang tao pong ito ay na-stuck sa vision of you together, no? Naisip niya po na kahit may person siya ngayon, kahit may iba siya, alam niya po na whatever happens, may sasalo daw sa kanya. At naiisip niya po na kayo pa rin pong dalawa sa huli, no? Ito pong taong to ay masyadong nakampante, no? Nakampante po ito, sa totoo lang, nakampante po ito. At talagang ginusto niya po talagang gumawa o sinadya niya pong itry yung kabilang mundo. Bakit? Kasi alam niya po na palagi kang nandyan. And whatever happens, talagang nandyan ka lang po sa kanya. No? Pakiramdam niya ay this love is crazy. Why? Kahit alam niya pong may iba na siya, hindi niya po binubuhos yung pakiramdam niya, yung feelings niya doon. Because alam niya po na pwede po
pwede ka pong bumalik sa kanya anytime po na hindi po maging maayos yung relationship niya. Pwede ka raw pong bumalik. Alam niya po na nasaktan ka din niya ng sobra-sobra at talagang alam niya po yun, no? May resentment din naman po ito, pero hindi niya rin po mapaglabanan yung tukso o yung temptation o yung pagiging marupok kasi lagi niya pong naisip na mapapatawad mo siya. Whatever happens ay papatawarin at papatawarin mo siya. Emotions overwhelm me, no? Talagang na-overwhelm siya kasi alam niya po yung ganyang ginawa sa'yo ay hindi mo deserve. Nakukonsensya din po ito at may konsensya rin po ito sa totoo lang sa ngayon. I am the man, ibig sabihin siya po yung dapat na strong sa inyong dalawa daw. Dapat siya daw yung naging matatag para sa inyong dalawa, pero hindi po, no? Siya po ay naging marupok at talagang hindi mo daw po nagustuhan ang kanyang mga naging desisyon at ikaw po ay nasaktan, no? I long for your kiss. Namimiss ka po ng tao nito. Ang iyong mga intimate moments, namimiss mo rin po talaga, no? I long for your kiss. Talagang naiisip niya po yung mga intimate moments nyo together at talaga pong namimiss niya at hindi niya po maintindihan. Bakit daw po, no? Hindi ka po niya maintindihan. Bakit daw po mahal na mahal mo siya at mahal ka pa rin niya kahit siya ay nasa ibang mundo sa ngayon, no? Mahal na mahal ka pa rin po niya at hindi po ikaw nawawala sa isipan nito. As a matter of fact, yung first card niyo po is all about na stuck sa vision of you together. So, hindi niya po kayang mawala ka, no? Alam niya po na whatever happens, sumagot ka man o hindi sa mga messages nito or mag-usap man kayo o hindi, ay alam niya po sa sarili niya, sorry, na mahal mo siya at nag-iintay ka pa rin po sa pagbabalik niya. Obsessed with you, obsessed pa rin naman po kayo sa isa't isa, no? Nagkataon lang po siya na sobrang confidence level niya ay talagang na-stuck na po siya sa ganitong sitwasyon ngayon na at pagka natapos daw po ito, sinasabi niya siya ay babalik sa'yo, no? Naku, ayan po sinasabi kong intimacy. I long for your kiss, sex with you. Talagang naiisip ka po niya ngayon at naglolong po siya sa iyo sa mga oras na to. Talagang gustong gusto niya pong isipin yung inyong intimacy. Kaya po kung may times na hindi ka po nakakatulog, sinasabi ko po sa iyo, ayan, talagang maiisip ka po nitong taong ito, no? Talagang why do I feel so lost? Lost na lost din po siya at hindi niya po alam ano ang nangyayari sa kanya at ano po ang nag-iintay na kapalit at nag-iintay sa buhay niya sa mga susunod na panahon. So that's it for your third and final reading. I hope na naka-resonate kay lahat. And if you do, can you please give me a like and comment down below? At kung ano po ang napili niyong pick a card reading, anong number po ang na-pick up niyo? You have person 1, 2, or 3. Yan, dyan niyo po yan makikita sa ating pick a card reading today. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po na meron tayong pinag-iipunan na One Love a Day Christmas edition for our street lolos and lolas. Marami pong salamat and thank you din po for not skipping ads. Malaking bagay po yan sa atin at matutulungan po natin. Marami pa po tayong matutulungan dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. And ako po ay magbabalik bukas for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, okay? God bless you all. And to my ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Thank you for not skipping ads and tulungan niyo po ako to reach
20,000 subscribers, no? Tulong nyo na po yun sa ating channel. Ikalat nyo po para mas marami pa po tayong matulungan. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. And ang lagi ko pong bilin sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mag-aalala. Ako po ay babalik bukas. Maraming salamat po. And yun nga po yung lagi kong paalala sa inyo that life is too short, ha? Uulitin ko po, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. God bless you all. I love you all, and I will be back tomorrow for another set of reading. Bye.